So, nagsimula sila sa'yo. Tapos, minsan may magpapadala sa akin ng mga gift kasi natuto sila mag-online job. OFW sila. Hindi na nila kailangan umalis. Hindi na nila kailangan iwanan yung pamilya nila dahil nakakapagtrabaho na sila. So, ang sarap nun, di ba, na meron ka na itulong. Nagsimula siyang buntis, commuting from Bulacan to Ayala. Tapos bigla niya natanong, may mas magandang paraan ba para makakita ako ng money for my family? Yes, Tata. And then she found it, then spent 18 years building a career that most would deem unpopular. Yeah, she became the first Filipino pro seller in her Fiverr category. She built a community of thousands out of home-based moms. Yes, and then one day sabi niya, tama na to. Like, tama na talaga. Like the community, the courses, the clients, lahat. Yes, and today she's gonna tell us why. This is Sheena Santos, and this might be the most honest episode we've ever made dito sa From Kayod to Keyboard. Hi everyone, I'm Tata. And I'm Roxy, and welcome back to From Card to Keyboard, the podcast for Filipino VAs building real remote careers. Guys, today's episode is different. Kasi our guest has been doing this for longer than most people even knew what online work was about. So what we're gonna share today is almost 18 years of experience in VA, simula pang Odesk era. She is a marketing automation specialist, a former community builder, a Fiverr pro, at isang nanay who figured out how to build a career that actually fits her life, not the other way around. Okay, so let's welcome Sheena Santos, the founder of Home-Based Mom Diary. Sheena, hi and welcome from Kayod to Keyboard. Hi, Tata, and hi, Roxy, and hi sa lahat ng mga nakikinig at manunood kung saan man social media platforms. Yeah. Yes, excited na excited kami sa stories mo, Sheena. And guys, by the end of this episode, you will walk away with certain lessons. One, being what it really looks like to transition from corporate to VA. Yan, gustong-gusto natin malaman yan. And what it means to design your work around your life and not your life around your work. But first, kung bago ka dito sa Kayod to Keyboard podcast, subscribe ka muna para lagi kang updated sa mga episodes namin. So, Sheena, para sa mga viewers natin dito na hindi ka pa kilala, can you introduce yourself and share a little fan fact? I'm Sheena Santos, and like what is mentioned, I was a VA, but before that, I'm a mom. Of course, I'm a mom with 3 boys. Actually 4, kasama asawa ko. So 4. And until now, freelancer pa rin naman ako. And nagkaroon din ako ng malaking community. Medyo inactive siya sa ngayon, pero kumbaga yung mga taong nandoon sa loob ay nanatiling mga kakilala at kaibigan ko. And minsan nakikita-kita pa rin kami. And mamaya may mga ma-share pa ako. Siguro may iyakan moment mamaya, pero hindi ko pero sa ngayon, ano lang muna tayo, chill lang. I'm a marketing automation specialist, and kagaya nyo, nagsimula din akong beginner, as in totally zero. Nagsimula ako sa pinakamababang rate, kung ano man yon, sabihin ko na lang mamaya. Pero ano ba? May ano ba mga ano ko? Yeah, meron tayong mga re-reveal mamaya kung kinakailangan para lang may idea kayo. So, marami rin ako mga na-experience na, kasi sa 18 years, iba-ibang mga clients talaga yung mga na-encounter ko. And even, asawa ko, 2 kasi kaming freelancer sa bahay. So, marami kaming na-experience, masaya, malungkot, challenging, nakakatuwa, nakakatawa. Minsan, X-rated pa kung ano. So, oh my yeah, God. kung gusto niyo explore yan. Kung okay lang yun, banggitin dito, go ahead, di ba? Oh my gosh! Roxy, tawagan natin si Aaron. Go. Okay, so Sheena, siguro to give our viewers a POV ng kung paano ka nagsimula, ano yung career mo before online work and how long ka dun sa career mo na yun? Yes, nagsimula akong call center agent. So like what is typically yung mga ibang nagsisimula din. Ganun din ako. Call center agent. Tapos mga 7 years, kung hindi ako nagkakamali sa calculation ko, nag-start ako sa Ayala.
Mostly nang hinahandle ko noon, mga 5 accounts kasi yun eh. About technical support, customer service, sales, ganyan. So, halos lahat hinahandle ko. And to be honest with you, hindi ako ganun kagaling mag-English before. And madalas nga akong sinisita o sinasabihan ng supervisor ko, team leader ko, na, oy, Sheena, mali na naman yung grammar mo dito. Oy, Sheena, mag-aral ka muna dito. Mag-ganyan. So, ang dami nilang inaano sa akin. And madalas akong long call. Kung familiar kayo sa mga terminology sa call center, long call ako. Yung average handling time ko is mahaba. So kung 10 minutes lang yung call, madalas 20 to 30 minutes ako kasi gusto ko talaga na na-address yung concern ng mga clients. So, yun, doon ako madalas nadadali. Pero maganda ang QA ko or quality assurance, mga ganon. So, doon naman ako bumabawi. Doon ako madalas merong mga awards, ganyan. So, hindi ko nababalance masyado yung ganon. Pero masaya ako na naging call center agent ako kasi nagamit ko yung experience ko and yung training na binigay nila sa akin. But, baka mamaya kasi may mga viewers and listeners tayo dito na, kailangan ba maging call center agent ako? Hindi naman po. Pero magandang naging training ko siya. So, yung iba, dun yung route na pinagdadaanan nila. Tapos, so 7 years ako naging call center agent and Ayala. So, marami akong na-experience dun na maganda at hindi maganda, especially sa pagbiyahe. Yun. Lalim back and forth kasi Bulacan to Ayala ako araw-araw. Sa call center ka, ano yung account mo? Nag-troubleshoot ka ba ng parang is it Internet. IT related? Yeah. IT. Yeah, internet connection yung Hindi. madalas. Pwede bang banggitin yung mismong hindi naman account. Pero ang mga tinotroubleshoot namin madalas internet at saka phone. Kasi dati meron pang email by phone na tinatawag. Yan, kasi wala pa naman ganong yung mga cellphone na basta dati mga parang ang papadala nila is email, tapos sasagutin sa phone, gano'n. Basta, tapos, may mga sales din kami about sa mga antivirus, mga ganyan. Yan. Tapos, nung nalipat ako sa isang call center company, yun naman yung Australia naman siya. So, daytime naman. Pero meron pa rin panggabi. Marami nga ako naririnig ng ganyang VA stories wherein nga nagsimula sila yung training grounds nila talaga call center. Kasi, parang the company will improve yung communication skills mo. Yes. And then second is matututo ka gumamit ng CRM if hindi kayo familiar doon. Yeah. Totoo yun. And nung magsisimula pa lang kasi ako sa pag-online, nagamit ko yung parang sa resume, yun ang na-add ko. Doon lang ako nag-stick muna kasi wala pa naman ako talagang ibang alam. So nilagay ko doon na customer service, hinahandle ko, technical support, pag-manage ng accounts, parang ganun, pag-update ng mga accounts. Yun yung nilagay ko lang na parang simula ko doon sa resume. So tapos doon na lang ako nagbase pa. Naghanap ako ng mga trabaho about doon. Okay. So, Sheena, sobrang solid yung experience mo sa call center. So, punta naman tayo sa changes na nangyari or ano yung parang nag-push sa'yo to look for something else or something better? Nabanggit mo nga yung sa travel time. Ay, oo. Oo, yung travel time ko, almost 7 hours talaga yung back and forth ko araw-araw. Plus pa kung merong traffic, may bagyo, di ba? Pag sa ka kasi sa may bandang monumento, ganyan kasi nag-LRT ako before, either LRT or MRT. So, minsan masisira pa yung train. Minsan bumabagyo. So, iba na yung daan na gagawin ko. Tapos, minsan yung alas 2 na madaling araw ang pasok ko. So, alam mo yung mag-jeep ka sa ilalim ng LRT, tapos minsan naglalakad kami, makasabay ka mga nag-a-addict, mga ganyan. Yun, tapos nga, so, na-experience ko talaga yung bumabagyo na may mga manhole dun sa na hindi mo alam. Basta gumagano na lang yung tubig, gumagalaw na lang yung tubig, alam mong merong manhole dun, kaya ingat ka na lang. Basta makapasok. Tapos magbabayad ka ng malaki kasi baha talaga sa Ayala. So, yun pa lang yung ilan na na-experience ko. At marami pa talaga. Kung iisa-isahin ko, baka mamaya ma-discourage pa kayo. Kung sabihin mo, ang hirap pala, ganyan. Pero actually, isa yun sa dahilan kung bakit ako nag-decide. Pero ang main reason ko talaga is because nabuntis nga ako. But kasi, nanganak na ako ng isa. Tapos yung pangalawa ko, yun na yung parang turning point ko na sabi ko, hindi ko na patatagalin pa yung hirap na to. Kasi bumabiyahe nga ako ng buntis. Bumabiyahe ako,
Nakaano ko, alam mo yung sa MRT, di ba may specialty, may mga ano doon, special place para sa mga senior, buntis. Eh, marami kaming buntis. So, sino magpapaupo sa akin? So, nakatayo ako. Di ba? And even sa bus, grabe, nakatayo ako. Kahit buntis, tapos sasabihin na lang no, ano, kasi punuan din yon, punuan, Bulacan to Ayala. Sasabihin sa akin sasabihin ng konduktor, baka may magpapaupo sa inyo, may buntis dito. Minsan, meron, madalas wala. So, talagang balance ka, kahit malaki tiyan mo, ganyan, kay bumunggo, kay hindi. Eh, naging sensitive talaga yung pagbubuntis ko. Yung tipong market ka ng, di ba may hagdan pa LRT, medyo nilalabas ako ng tubig, yung parang nagpipre, yung, ano ba tawag do, preterm, parang ganun. Pagka sinabi ng doktor na, Sheena, hindi na to, magre-resign na talaga ako noon. Tapos, pero meron pa ako isang sign na kinuha kasi doon ko na-discover nga yung online. So, sabi ko, since nagiging sensitive yung pagbubuntis ko, magsusubok muna ako online. So, parang nakapark pa yung isang sign, di ba? Nakapark muna. Yung isang sign, sabi ko, pag merong isang client na tumanggap sa akin or umuo sa akin, go na talaga ako. Ganyan. So, nangyari yung mga inaasahan ko. Sinabi ng doktor na wag nang ituloy yung pagtatrabaho ko doon kasi sobrang risky sa pagbubuntis ko. And pangalawa, merong nag-ano sa akin na client sa Otis. Yun. So, okay na. Resign. Ganon. Paano mo natuklasan tong online work? Kasi nung time na yon, for sure, wala pa masyadong Fiverr, wala pa Upwork, online jobs. Oo. Saan mo siya na-discover? Yan, nung nasa call center kasi ako, hindi ko lang matandaan kung sino mismo sa dami na encounter ko doon. Pero nabanggit nga sa akin kasi may pagkachismosa ka dahil syempre, call center agent. Ewan ko lang kung iba o ako lang. Diba? Syempre may chismis, tumakwentuhan ganyan. So nabanggit nga sa akin na mayroong may mga online jobs naman. And dati, ang terminologies namin na ginagamit is personal assistant, online assistant, data entry, ganyan. Hindi pa masyadong, sa pagkakatanda ko, hindi pa masyadong gamit yung virtual assistant. So, pag nire-research ko yan, ayan, may mga nakikita akong results. And, dati, lang naman, hindi naman ganun kahirap yung pagiging VA talaga. Kasi, lang naman to, parang may mga clients na nangangailangan ng tulong. So, kung ano man yun, pag-aayos ng website, blogs, pag-aayos ng emails. Yeah, emails, madalas emails ba? Mga ganon, parang aayusin mo lang yung, basta back-end, ganyan. Tiga-type, madalas tiga-type, tiga-encode sa mga websites nila ng information. Nung nakita ko yun, nagka-interest talaga ako. Tapos, since meron kaming mga parang free internet kapag ka-break time, yun yung ginagamit ko. Kasi pag nasa loob ka ng trabaho, hindi ka basta makaka-browse unless gagamit ka ng mga proxy, may mga VPN, mga ganyan. Syempre, secure yun. So, sa free time na lang, alam mo naman, mga ninja moves natin, di ba? Galing ako dyan. Pero dun tayo sa mas safe na lang kasi baka tayo. So, dun na lang ako pag free time. Nagkataon naman na mahaba-haba yung free time, nakakahanap ako ng mga information about sa pag-a-apply online. So, dun ako nakapagsimula nung nasa call center pa ako. Kasi wala pa akong masyadong magagamit sa bahay Okay. Yung time na nag-apply ka na doon yung nakahanap ka na ng parang opportunity to apply like personal assistant, ano yung unang trabaho or parang niche sa VA na nasimulan mo? Okay, 18 years ago, biglang ganun, 18 years ago. Ang madalas kong ina-applyan kasi talaga dati is data entry. Yan naman yung palasak talaga ang data entry. Yun ang sikat talaga. Kasi ang iniisip natin is taga-type, taga-encode, mga ganyan. Syempre, gahanap lang tayo ng mga madadali-dali na Dati para sa amin, madadali lang naman yun. And yun yung madalas na postings ng trabaho. So, yun yung mga natatandaan kong in-applyan ko and yung mga online assistant. Siyempre, babasahin mo naman yung description. Pag alam mong kaya mo at pasok dun sa skill set mo, or minsan nga kahit pasok sa skill set mo, pero alam mo kaya mo, a-applyan mo And walang limit dati sa Otis. Basta apply ka ng apply. And may mga diskarte pa dyan, like aabangan mo sa ganitong oras. Kung US ka, syempre sa gabi madalas yung posting, which is yun yung tinuturo ko before nung sa YouTube, nung nag-start pa lang ako. So, ganitong oras ka ako mag-abang. Pag naman Australian, ganitong oras ka naman mag-abang. Kailangan pag-post pa lang, ka agad, kasi unahan yan, parang gano'n. Pero wala kami ng mga binabayarang mga bid, parang gano'n.
So, one to sawa talaga. Ikaw lang mag-aabang kasi unahan eh. Di ba medyo, kumaga, nakaka-client na ako, nakaka-experience na ako kahit papano. And then, balik tayo ng konti. So, nung nagtrabaho na ako sa bahay, nung nagsimula na ako at wala na ako sa call center, sumunod muna sa akin yung asawa ko. So, siya muna. Kumbaga na sa budol, nakita niya kasi na parang mas malaki yung kinikita ko kaysa sa kanya na araw-araw din bumabiyahe, na pagod. Kasi nagmumotor lang din siya from Bulacan to Sucat naman. So, so nung nakita niya na parang after a month or two na kumikita na ako sa bahay, sumunod siya. And then, so, syempre, dalawa na kami nagtatrabaho. May mga nakakapansin din, may mga nagsisimula na magtanong-tanong, ganyan. To the point na may mga pumupunta sa bahay. Pero atras pa tayo ng konti Gusto ko lang sana i-share yung, 'di ba, yung sa pagsisimula ko kasi kasama doon sa pagsisimula ko, hindi lang yung pag-apply, yung pagtingin-tingin sa website, kundi yung pagtatanong-tanong sa mga taong alam kong nagtatrabaho din noon. So dumating sa point na pumupunta rin ako sa bahay nila, as in literal kumakatok kami sa bahay at sa gate para magtanong ng, uy, paano ba yung yung alam mo yung nahihiya ka? Kasi nagtatanong ka talaga. Tapos alam mo yung kita lang nila is $1, minsan 50 cents. So sabi ko, alam mo yung literal din ako nakikiusap na baka pwedeng pasahan ako ng task. As in, kahit 25 cents na lang, ganyan, o mas mababa. Gusto ko lang matuto at gusto ko lang kumita, ganyan. So dumating pa sa point na ganun. Pero Sheena, yung, di ba, parang nag-start ka na ng work from home. If you don't mind, magkano yung rate mo nun? $1. And minsan mas mababa pa dun. Yun talaga hourly yun. Hourly. Oo, hourly. Pati yung 25 cents nung kinakatukan mo sila, hourly din yun. Actually, yung 25 cents na yun, hindi nga ako napagbigyan eh. Yun yung nalungkot talaga ako. Kasi parang, alam mo yung nakita ko yung sarili ko na kailangan ko na magmakaawa para lang magkaroon ako ng task. Kasi humingi nga ako ng sign, di ba? Mm-hmm. So, walang magbigay nun, walang So, kala ko nga hindi mangyayari yun. Pero, ayun, sa awa ng Diyos, nagka-client naman ako. Kaya lang, hindi rin naging okay talaga. So, nag-resign ako. Akala ko, yun na yung makakasagip sa akin. Akala ko, ito na yun. Yung pala, may scam lang din pala ako. So, may mga scammer na rin kasi before. So, hindi ako nabayaran doon. Nag-ghosting lang talaga ako. Tanda-tanda ako, mga 8,000 pesos yung hindi nabayaran sa akin. And, yun lang yung pinaka-inasahan ko that time. Pero, syempre, since resign na ako, hindi pwedeng huminto ang buhay ko dahil nandun na ako eh. So, hanap uli ng mga trabaho, ganun. Supposedly monthly sana yon. Yeah, oo. 8 hours yung $1 per hour? $1 per hour. 8 hours. Kasi ang mga ina-applyan natin, di ba, is full-time or part-time. Ganun lang naman kasi ang offering dati. Full-time, part-time. Unlike ngayon, may hindi ko ba ito mga project-based dati. Pero yun kasi, since bago pa lang ako, ang hanap ko is full-time or part-time. So, kung 8 hours, ganun siya. Ganun lang yung kikitain mo. Tapos less pa. May less pa dahil kikita rin syempre yung platform. Ganun. So, pagka kasi nagsisimula ka, wala ka muna di ba? Lahat ng pwede kukunin mo. Kahit magkano pa yan. Lalo na nabuntis ka nun. So, aside from kailangan mo silang kausapin, syempre may iniintindi ka, kailangan mo intindihin yung sarili mo. Yes, totoo yan. I mean, how do you shift from being a virtual assistant to a marketing automation specialist? Actually, naging matagal pa bago ako nag-shift talaga to MA. Kasi syempre, meron ka pa mga self-doubt niyan, di ba? And comfort zone mo na talaga yung pagiging virtual assistant. So, marami pa akong pinagdaanan, mga ilang years pa. Hindi ako nagkakamali, mga 8 years bago ako naging 6 to 8 years, ganyan, bago ako nag-marketing automation specialist. And bago yon, meron kasing skill dun sa pagiging VA ko na related doon, like yung about emails. And ang alam ko lang naman sa email is basic email ng Aweber dati, Mailchimp, yung simpleng magkikreate ka lang ng email, ganyan. Wala pa yung mga troubleshooting na talagang ginagawa namin ngayon, wala pang mga ganun. So, naglakas loob ako mag-apply sa mga agencies outside the platform. And nung nag-apply ako, natanggap ako, doon naman ako na-discover nung owner, yung client mismo yung owner ng agency. And ang ginawa niya is,
since may alam na daw ako sa email, medyo tinuruan niya ako about dun sa sa mga active campaign, ganyan. And iba't ibang platform. So actually meron na ako mga alam na iba't ibang platform pero hindi nga automation. Pero tong client na to, nagtiwala siya sa akin. Ako lang yung may duda sa sarili ko na, teka lang, alam ko lang basic campaign, ba't mo ako babatuhan ng mga automation? Hindi ko alam yan. Parang ganon. Parang overwhelming. Yeah, pero siya, sabi niya, sige, tuturuan kita ng mga pwedeng maituro sa'yo, aralin mo to. Pero you will be the go-to person na mag-handle ng mga ganitong clients na medyo bigatin. So, syempre, takot ako, pero go lang, go client, sige lang. So, nung binatuhan ako, maraming, sabi ko nga maraming times na umiyak din ako sa client kasi napagalitan ako, na namura ako, napagsabihan ako, on the call, ganyan. Yung eksena na yun, hindi ko makakalimutan talaga yung napaiyak ako. Na until now, dala-dala ko. Kaya minsan pag natuturo ako sa mga estudyante ko, alam mo yun na ipapasa mo sa kanila yung, ingatan nyo to, kahit simpleng tuldok lang yan, pag nagkamali ka, mali yun. Parang gano'n. So yung mga ganun, pagka sobrang dami ng design, pag hindi naman yun ang kailangan ng client, wag mo ipipilit, ganito. So ang dami kong bilin na nadala ko. Alam mo, minsan nandun pa yung parang sakit na nasa loob ko, na ayoko mangyari din sa kanila, na ginamot ko through inner work nga. So, ginamot ko yun kasi pag inisip ko yun noon, may sakit pa rin eh. Alam mo, ang dami kong pinagdaanan, pero yun yung isang tumatak sa akin na binigay ng isang client na, actually mag-asawa sila eh, pero wala naman silang masamang tinapay. It's just that, meron akong kailangan matutunan that time na alam ko dadaling ko pa, na alam ko mapapakinabangan ko ngayon at maipapasa ko sa iba. Ano pa ba? May mga din doon, parang yung client ko na yun, yung VA agency owner na yun. So, nagtiwala siya sa akin, pinahandle niya sa akin yung malalaking accounts about active campaign. Ginawa niya akong doon. So, agency person. Sila. Yeah, agency sila. So, marami pumapasok na clients at ako papasahan. Meron ako isang teammate. So, meron din siya, marami din yun sa akin. Ganun. Okay, Roxy, ito na ang malalaman na natin ang tungkol sa Fiverr Pro. Kasi from agency, from general VA to marketing automation specialist, tapos tatakbo na tayo kay Fiverr Pro. Wait lang, before we go to Fiverr Pro, ilang years ka under that agency or ilang years kang nag-hone na talaga sa marketing specialization mo? Sa pagkakatanda ko kasi tagal na. 7 to 8 years eh. Mga ganun din siya. Calculate natin. Basta 18 years na ako eh. Magna 19. So, mga 7 or 8 years sobrang bago ko na gano. Mga ganun. Kaya, teka, nire-refresh ko yung memory ko. Yun. Tapos nga, nung, di ba, so, medyo nagiging confident na ako sa marketing automation or MA na tinatawag. Sabi ko, kailangan ko naman ng medyo mataas-taas na rate at gusto ko rin mapatunayan sa sarili ko ano pa yung kaya ko. So, nung nakita ko yung Fiverr, parang naghahanap ako ng mga, yun lang yung i-offer ko. So, nag-build ako ng Fiverr, tapos, alam ko ginawa ko ng YouTube to ng video to. Within 24 hours, nakakuha ko ng first order for $5. Kasi gano'n naman ang rating, ang mga rate dun $5 yung pinakamababa, kaya Fiverr. Tapos, ayun, nagsunod-sunod naman na. Tapos, nakita ko rin yung offering nila about pag-apply sa pagiging pro. So, nag-apply ako doon. Kahit na ito lang naman ang alam ko, ito lang naman ang background ko, lakas loob. Pinakita ko lahat ng mga samples ko at mga gawa ko. Ayun, fortunately, nakuha ko doon. And, nakapasa ako as a pro specialist ng Fiverr for marketing automation for active campaign. Wala pang kategory yata ng marketing automation doon. Basta email marketing pa yung nakikita ko. Nito lang nung nagkaroon ng category na yun. So parang isa ako sa nagsimula nun. Tapos nung nasa Zoom kami, mabilis na yung kwento ko pero nung nasa Zoom call kami with the other specialist ako lang kasi yung Pilipina na nakita ko doon na babae na nag-handle ng email marketing and automation. Ako lang. Kaya tuwan-tuwa talaga ako noon. Kaya sabi ko sobrang proud ako nung nakita ko yung sarili ko na nakapasa. Sabi ko, from ito lang yung alam, nakuha ko, nakapasa ko. Paano mag-stand out sa Fiverr? Marami kasi Ano yung Fiverr para sa viewers na hindi nila alam? Yeah, siya, ang Fiverr is, parang din siya, parang Odesk din siya at in other online job sites. Pero dito,
para kang tindera ka. Okay? Tapos may mga bumibili. Ikaw yung tindera, ang tinitinda mo ay serbisyo. At yung mga clients ay buyer, mga bumibili sila ng serbisyo. So iba't ibang serbisyo ang pwede mong i-alok sa Fiverr. Pwedeng ito yung virtual assistant, or pwedeng hindi nga about hindi about freelancing. Pwede rin kumakanta ka, nagtuturo ka ng Zumba, nagmamagic ka, nagpapasaya ka, kahit anong serbisyo na pwede mong i-offer. So para siyang na you are sending the potential client. Marketplace, ganyan, marketplace. So parang nagme-message ka sa mga potential client, ganun. Sila mag-message sa'yo. Okay. Sila. Pero pwede kang minsan kasi yung mga clients tamad maghanap. Siguro yun na yung term. So ang gagawin nila, magpo-post sila ng job, and then ikaw mag-offer ng bid. Mag-offer ka, ganyan. Pero in my case kasi, hindi na ako naghahanap. Mas madalas sila na yung sa akin, nag-i-inquire. Baliktad naman, the other way around. Yeah, sila na. Gano'ng kahirap mag-pro sa Fiverr? Dati kasi, mataas na agad yung standard. Siguro, mas mataas pa ngayon. Hindi ko na alam yung ngayon, pero kung dati, nahirapan ako, pero nakapasa. Ngayon, mas mukhang marami kasi, ewan ko lang kung may bayad na or what, kasi dati libre naman lahat Hindi ko nakabisado ngayon, pero most likely mas mataas yung standard nila. Wow, yeah. Ang galing kasi ang dami mo, lagi kong iniisip, what's life after VA life, after agency life, tapos at least, laging may Fiverr. And ngayon ko lang nalaman na pati Zumba. Yung singing gets kasi bibigay ka services. Pero yung Zumba, ano yung bibili mo ng Zumba? I need to check. Baka may missed opportunities tayo dyan. Meron pa nga yung birthday greetings. Meron yung mga nagpapatawa, ganyan. Babatiin mo lang yung taong sasabihin niya yung medyo nakakatawa or weird or something, babayaran ka. Lalo yung mga voice over, malaki kita niyan dyan sa Fiverr. Yung, curious lang, yung mga project na usually nakukuha mo dun sa Fiverr, like, yung duration nila is, like, pag matapos mo lang yung project? Depende naman kasi yun Parang, kunwari, ang agreement nyo is within 24 hours. So, within 24 hours, kailangan ma-deliver mo yan. Pero kung alam mo naman na tatagal yan, so magsaset ka ng ng delivery time or schedule. Okay. Yeah. And kung magkano siya. Ganon. So, parang ka lang bumibili din sa labas. Parang pag magpapagawa ka ng bahay, o pakyawan ba to, or arawan, parang gano'n. Pwede, gano'n lang din yung idea doon. Tapos kung magkano, kung mag-extend sila, may additional ba, parang gano'n. Okay, sige, go. Sheena, sa lahat ng ginawa mo, nag-decide kang mag-YouTube, mag-share publicly, ano yung talagang nag-push sa'yo doon? Kasi hindi naman basta-basta din yung pag-share online. Kasi like yung binanggit ko kanina na kami mismo na-experience naming mga tok ng bahay para magtanong. Ganon din ang ginawa ng iba sa amin. Kasi di ba may mga interested na matutunan yung pag-online job. Or ang tawag kasi nila doon is pag-work from home or online job. So may mga nakakaalam na nung ginagawa namin. Tapos may mga nagtatanong. And merong dumating sa point na may nagtanong talaga dito sa bahay. Pumunta talaga para magtanong. So, dahil marami sila nagtatanong, ang ginawa ko, sabi ko, gagawa na lang po ako ng video. Tapos panoorin nyo na lang. Kasi paulit-ulit naman hinahalas Kunwari, bagong gising ka pa lang. Oo, puro ganun. Ganun talaga, paano ba yung mag-online job? Ano ba ginagawa nyo? So, yung mga normal questions sila, sabi ko, bibidyo ko na lang po. So, talagang, ang ginawa ko nun, naligo lang ako, kahit gulong-gulo background ko, kahit gulo buhok ko. Naligo ako, nag-video ako, gaganyan-ganyan pa ako sa video no, kasi nga, nahihiya ako, pero para na lang ako, isang video lang, tapos na ako, ganyan. Dahil shinare ko, may mga nanood. Tapos yung pala, may mga follow-up question. So, sumunod, gumawa rin ako ng video with background, with pati pag-editing, natutunan ko pa kahit pa paano, tapos kasama pa anak ko, ganun. So, nanganak yung mga videos na yon. Ang gusto ko lang naman is masagot yung mga tanong at maibahagi lang yung naging experience ko as a VA. Kasi nga, di ba, virtual assistant, and nag-transition na ako to MA or marketing automation. And sabi ko, sayang naman kung hindi ko ma-share yung naging buhay ko at experience ko as a VA. So, bago ko siya parang makalimutan or totally iwanan, ibigay ko sa inyo, baka sakali may mapulot kayo.
hindi ko naman inasahan na lalaki ng ganun yung channel ko that time na marami palang interesado sa pagiging VA. Yan, tapos to the point na nagkaroon na ako ng alam mo yung 500 subscribers sobrang umiiyak na ako dun sa video ko. Kasi malay ko ba magkakaroon ako ng 500, isa lang naman yung sasagutin ko, di ba? Tapos Ngayon, nagkaroon na ng 160 na. Tapos nga nagkaroon pa ng community na home-based mom diaries para ako. Kasi hindi ko alam kung masabi ko, hindi ko naman sure kung masasagot ko kayong lahat. So, gagawa na lang ako ng community para doon na kayo magtanungan. Yung pala magiging founder pa pala ako ng community at lumaki pa, nagkaroon ng event, mga ganyan. Hindi ko talaga inasahan na ganun. Pero may mga tulong naman kasi from other members. So, nakakatuwa lang din na nakapagbuo ako ng gano'n na healthy community before talaga. Masaya siya. Okay, so for our viewers, pwede nyo i-check out yung YouTube channel ni Madam Sheena, it's Sheena Santos. Tapos, actually, yung pinaka-popular video niya is yung binanggit niya kanina, how to become a Pinoy virtual assistant with no experience. Yeah. Yung mga kinakatok. Nakakaloka naman na may kakatok sa bahay ko. Tapos magtatanong sa akin na, ay, ate, paano mo nasimula yung work from home? No, literal. So, let's talk about the community na ginawa mo, which is Home-Based Mom Diaries. Mm-mm. Okay. Paano nagsimula yon? Kasi, ang weird lang na, gusto mo i-share, okay, nag-post ka ng video sa YouTube, tapos, paano mo nakilala sila isa-isa? And paano naging matibay yung community nyo? Because napalaganap mo siya to thousands and thousands of thousands and thousands of viewers, members, people who keep asking. Syempre, may mga coordinators pa yan kasi gumagawa pa kayo ng events. And then, on top of it all, ikaw yung founder. Yeah, pero hindi ko titake yung lahat ng credits yan. Sabi ko, nabuo ko siya, pero hindi ko siya kaya ng ako lang. And marami ako mga naging kaibigan at kasama dyan, like sila Jay Shitan, sila Joy, yung mga na-interview ko din sa YouTube. So, tinulungan nila ako na buuin ng maayos yung community. And yung mga nandun sa loob, kadalasan yun din yung mga viewers ko and mga subscribers ko sa channel. So, syempre, hindi matatapos sa nood-nood lang. Syempre, may mga tanong-tanong din yan. And minsan gusto nilang maghanap ng, baka daw nagtuturo ako, mga course, so ganyan. So, dun sa community nangyayari yun. And minsan nagkakaroon kami ng pabingo dyan, palaro, paano. Kumbaga, we wanna make it alive and yung masaya na nagtutulungan. Kaya siya diaries, home-based mom diaries, is because sa isip ko nun, gusto ko yung istorya, yung lahat ng kwento at istorya ng mga kapwa ko, home-based mom and home-based dad, doon namin pagsasama-samahin. Kaya minsan nagkakaroon pa ako ng interview kasi gusto ko malaman yung naging buhay din nila. Kaya may mga na-interviews din ako. Yun, nag-trending din yun sila, Ma'am si Janet, Ma'am si Joy. Kasi iba din yung istorya nila. Nakakatuwa ding malaman na nagsimula din silang ganun na walang-wala. So gusto ko yung mga istorya na yan, ma-share din sa iba. Kaya yung community na yan, mas naging solid kasi and warm. Dahil mga totoong tao yung nandun, hindi lang sila naging nagjo-joy doon para magbenta ng kung ano-ano. Nandun sila kasi gusto lang matuto at mag-grow, makibahagi din. Ganun, mag-share. Yes. So, Sheena, sa journey mo na yan, sa pagtuturo, sa pag-share, ano yung nangingibabaw? Like, do you feel more fulfilled ba? Or parang may time din na napapagod ka na? Well, I'll be vulnerable to share. Yeah, nung una kasi talaga, syempre masarap sa puso, lalo na kapag may mga taong lalapit sa'yo or magme-message sa'yo, mag-PPM sa'yo na nabago yung buhay nila, na nagsimula sila sa'yo. Ayan na, sabi ko mapapawa ko eh. So, nagsimula sila sa'yo. Tapos, minsan may magpapadala sa akin ng mga gift kasi natuto silang mag-online job. Tapos, parang OFW sila. And then, umuwi na sila sa bahay. Dito na sila dahil hindi na nila kailangan umalis. Hindi na nila kailangan iwanan yung pamilya nila dahil nakakapagtrabaho na sila. So, ang sarap nun, di ba, na meron ka na itulong. Kahit sa simpleng sagot lang naman ng videos yung intention ko that time. And apakadaming ganun. And sobrang saya sa puso. Inisip ko sabi ko, Lord, ito ba yung gusto mo for me? Yung maibahagi ko yung ko.
Pero syempre, dadating din sa time na parang mauubos ka na. Yung gano'n. Kasi maraming lumalapit pa to ask for help. And, di ba nga sabi ko, binahagi ko lang yung part ng pagiging VA na yun yung alam ko dati, kaya shinare ko na. Kasi iba na yung ginagawa ko at hindi yun madaling i-share. Kung kaya ko lang i-share lahat yung ginawa ko na. Pero dumadating sa point na parang nauubos ka, kasi lahat sila may kailangan sa'yo, and hindi ko na rin nabibigyan ng oras yung mismo yung sarili ko. At syempre, bago ka makapag-share sa iba, kailangan ikaw mismo okay ka pa, di ba? Or puno ka eh. Kailangan lagi mong pinupuno din yung cup mo. Eh, madalas sasaid na. So, dumating sa point na na-burnout na ako. Sabay-sabay kasi, dahil home-based mom, nagsishare ka na, may gawaing bahay ka pa, may mga ganap ka pa, may gusto ka pang ma-achieve sa sarili mo, at hindi mo alam kung enough pa ba yung binibigay mo. Minsan na ano pa rin ako, nababash din ako eh. Parang naku-question din kung ano yung ginagawa ko, kung tama pa ba yung tinuturo ko. Naging question din yung sarili ko. Parang, ito ba yung gusto kong gawin? Or enough pa ba yung alam ko para ituro ko sa kanila? So, unti-unti na akong nagkakaroon ng doubt and question to the point na nag-decide na ako na itigil yung course ko. Kasi nagtuturo na rin ako ng marketing automation na course eh. Itigil yun, unti-unti, bitawan na lahat, even mag-withdraw or lumayo pa unti-unti sa mga kaibigan ko. Although ilan na lang yung natira na talagang masasabi kong friends ko pa until now. Pero yung post ko na rin, hininto ko na kasi sabi ko, I need to move on muna and fill my cup again. Ganon. Grabe. So, medyo nalungkot lang. Sorry na. Yeah, so sorry din na nangyari yun sa'yo. Siyempre, parang lahat naman yun, good intention mo sinet up, trinay mo naman tulungan lahat, pero talagang may mga things na hindi natin makakontrol. And ang buhay talaga para sa akin, give and take eh. Di lang ako pwede give ng give, di lang ako pwede super maubos. Agree na dun sa fill your cup first. Yeah. So, may isang bang parang, kasi napanood ko yung video mo about stopping, about pausing muna sa community. Paano nangyari yon? Parang nagising ka na lang bigla or nakita mo na everyday ang dami mong hinahandle na messages? What happened para mag-trigger talaga yung magbabago na lahat? Kasi na ako parang mas nakatutok na ako sa marketing automation. And may mga tao na mas interesado sila sa pagiging virtual assistant. So, parang, and then, so yun na nga, nag-share pa rin ako sa YouTube about VA. So, syempre, bago mo maituro yun, kailangan inaaral mo pa rin yun at ginagawa mo pa rin. Kasi para ka nagpapanggap kung hindi. 'Di ba? Kasi marketing automation na ako. And hindi ko naman maituro lahat to, yung ginagawa ko sa marketing automation, sa iba. Kasi nagkakaroon pa ako ng course. And dahil paid course yun, hindi ko naman pwedeng ituro lahat yun for free. Dahil may mga nagbabayad din. So parang sineseparate ko. And then dumating sa point na ito yata yung parang nawalan ako ng doon sa VA side ng ginagawa ko, nawala yung mga clients namin doon ng sabay-sabay. So, bukod dun sa burnout na nararamdaman ko sa pagko-content, nawala pa yung mga clients namin na sabay-sabay, hindi lang ako pati yung asawa ko. And dati meron kaming parang small agency kasi. Yung agency na yun, parang tiga rito lang din yung mga binibigyan namin ng task. So nawala yun, and dahil nawala yun yung main source of income kasi namin. Doon yung income talaga namin. Dahil doon marami kami na ipon, ganyan. Pero since nawala yun, nagkaroon na rin ako ng confusion sa sarili ko. Parang dapat ko pa bang ituloy yung marketing automation or bumalik uli ako at yakapin ko ulit yung pagiging virtual assistant para maituloy ko pa rin yung pagtuturo sa YouTube, pagka-clients, kasi pag binalik ko yun, okay, magkakaroon ulit ako ng mga clients, pero kaya lang kasi nararamdaman ko hindi na to align sa akin. Hindi na siya yung pinaka-ginagawa ko na talaga. Kasi nandito na ako sa kabila. Nakapag-transition na nga ako Kumbaga nag-unlearn na ako Kaya dumating din sa point na ako, since nag-unlearn na ako, ano ba yung ituturo ko sa YouTube? Kaya lang, nagkakaroon ka na kasi kaya lang, nandito yung mas malaking income. So nagkakaroon na ako ng burnout, self-doubt. Ang dami na, bumibigat na talaga. And then, nung nasa marketing automation naman ako, sabi ko, yung shinare ko doon sa video, parang, worth it pa ba na mag-specialize ako? Or bumalik na lang ako sa pagiging generalist ulit kung nasan yung pera.
Pero dito kasi ako mas masaya. Pero hindi ako masyadong kumukuha ng clients eh. Basta merong mga ganung nangyaring sa akin, confusion at ano. So, and yung asawa ko, hindi pa siya marketing automation before. Hindi ko pa matatransfer yung ibang task ko sa kanya. So, dumadagdag sa akin yung bigat na paano ko tutulungan yung asawa ko. Hindi pa niya 40 ang kumuha ng clients dati. Hindi pa siya nakakapag-interview. Ako yung nagpapasa ng task sa kanya. So, paano ako magpapasa ng task sa kanya kung hindi niya alam paano gagawin yung trabaho ko na more on troubleshooting? Hindi siya kasing simple ng typing and data entry na kagaya ng ginagawa namin. So, ayun, parang, teka lang ako, ano na ba ako? Nasa na ba ako? Sino ba ako? Paano pa? Yun, nagkaroon na ako ng mga ganong tanong. Nawala na ako. Hindi ko na alam paano ba. Babalik ba ako sa dati o tutuloy ako sa goal ko? Pero yung 'di ba, hinay-hinay na wala yung work, yung client. Kamusta yung mga tao na na-outsource mo? Kinausap naman namin sila personally and syempre nag-iyakan din sila kasi sa amin sila kumukuha din ng income, 'di ba? Syempre mabigat 'yun sa akin. Mga tao sila na bumubuhay din ng pamilya tapos biglang hindi ko sila mapasahan. Kaya mas lalong bumigat talaga yung sitwasyon at yung loob ko, 'di ba? Parang tinetest talaga ako kung Sheena, saan ka ba talaga? Ano ba yung pupuntahan mo? Ano ba yung goal mo? Paano mo i-handle yung ganitong sitwasyon na may nakasalalay na ibang tao. And even yung mga subscribers ko sa YouTube, hindi ko alam paano sila tutulungan at tuturuan. Kung ako mismo, hindi ko na alam kung anong tuturo ko. So lahat yun talaga mabigat sa akin that time. Kaya nga, muna ako na gano'n yung parang nag-withdraw muna ako sa lumalayo muna ako unti-unti. Kaya mapasin yun, hindi na ako gano'n nagpo-post nun. And yung mga pinopost ko, madalas pa parang about burnout, ng pagiging burnout ko and overwhelm ko. And sabi ko, hindi rin to healthy na puro ito yung sinishare ko sa kanila. Baka mahawa sila. Ano yun? Yeah. Speaking about, so let's go to the inner work since nandito na tayo sa usapan na yan. Ang galing lang kasi for me, kung ano yung internal mo, external siyang nangyayari. And the moment na you decided to transition into being marketing automation specialist, nawala yung mga clients for general Yeah. nawala yung hindi naman, parang konting-konting nawala yung agency and stuff. Tapos nag-decide ka na rin na stop yung mga lahat ng general VA aspect. Pause lang naman guys. Pause lang. Baka bumalik naman to si Madam Sheena. So, ano yung process mo in terms of healing that side of you and talagang i-embody na kung may specialization kasi ako guys, tama na. Nagbago na ako, magbago na din kayo. Yeah, nung nangyari kasi yung sitwasyon na yun, hindi ko pa kasi totally naiintindihan kung ano yung nangyayari until may mga nag-reach out sa akin. So sinubukan pa nila akong talagang tulungan kung paano ako makakapag-charge ng malaki as a marketing automation specialist sa Fiverr. Kasi di ba una problema ko income dahil nawala income. So kailangan ko mapalitan muna yon. So hindi pa ako talaga totally nakakapag-inner work. And nagamit ko talaga yung skill ko and yung marketing dila ko para makakuha ko ng malalaking offer sa Fiverr. So nakakuha ko $800, $1,000 sa isang project. Wow. Doon naman ako nakabawi. Doon naman ako natulungan. So, and tulong kami talaga ng asawa ko. Yung ibang mga simple email na mapapagawa ko sa kanya, pinapagawa ko. Pero, syempre, hindi enough yun. Kasi, pag ikaw ang specialist, hindi mo basta-basta maipapasa nga lahat, di ba? Dahil ikaw yung utak eh. I'm glad meron ako nakilalang community. Yan, with Coach Sarah Suyom. Yun talaga. And nung nakilala ko siya, nalaman ko yung kung ano ba yung... Basta meron ako inattendang event. And yung event na yan, doon ko na ilabas yung nasa loob ko, nang walang judgment, na walang talagang sigaw lang ako ng sigaw, iyak ako ng iyak, suka ako ng suka, napalabas talaga nila yun. After that, ayun na, nagsunod-sunod na may mga nagbago unti-unti sa buhay ko. Pero hindi ko sinasabing magic yun, ha? Baka isipin nyo, hanapin nyo dahil sa magic na yun. Pero may mga realizations kasi akong natuklasan. And sabi ko, itutuloy ko tong ginagawa ko na to. Pero isa sa intention ko talaga is yung asawa ko. Kasi hindi ako pwedeng ito lang at yung asawa ko malulunod, may iwan mag-isa.
So, intention ko talaga na sabi ko, siguro ang intention ko is maging okay yung asawa ko kasi pag okay siya, magiging okay ako. So, ganun na intention ko ha. So, dahil sa intention ko na yun, yung mga inner work ko, yung mga rituals and kung ano-anong ginagawa ko, kasama siya. Blessing in disguise na talagang umokay siya. Naka-encounter siya. Sasama ko yung sa kwento yung asawa ko kasi connected to guys. Baka lang ma-confuse kayo. Pero yun nung sa asawa ko kasi, parang may mga natuklasan siya na may skill pala siya sa graphics, sa badminton, yung mga yung mga pagpiprint ng t-shirt. Dinocument ko rin yun sa YouTube. Nung dumadating na sa point na okay siya, akala ko, di ba sabi ko magiging okay ako? Yung pala hindi din. Kasi ang ginamot ko siya. Akala ko magiging okay, and hindi pa pala ako okay. And then sabi ko, hindi to dito matatapos. Hanggang sa dumating sa point na naglalakad ako mag-isa, lumabas ako sa comfort zone. Literal, lumabas ako ng kalsada na naglalakad. Alam mo yung dumadaan ka naman sa kalsada na yun lagi, pero may sasakyan. Pero this time naglakad ako. Yung hiya na nararamdaman ko nung naglalakad ako, sabi ko, normal ba to? Tiga rito lang ako, ba't hindi ko maglakad ng alam mo yun, nakapamalengke kong damit para hindi nila isipin na naglalakad ako. Yung mga gano'n na nagdi-disguise ka pa, pero naglalakad ka lang naman. So, may mga realizations akong nakita na, akala ko, yung, di ba sa social media, kilala ko? Pero bakit dito, hiyang-hiya ako? Bakit hindi pala ako totally, parang hindi ko pa pala totally kilala yung sarili ko? Ayun na, nagsimula doon sa paglalakad, everyday nag-show up na ako, everyday nakukonquer ko yung hiya ko, offline yun ha, offline, as in, binibidyo ko sarili ko, pero hindi yung, para mag-show up sa mga tao na, oy, eto na ako hindi ganun, gusto ko lang i-document talaga yung nagiging journey ko. And doon ko na meron pa palang good side, or meron palang good side yung nangyayaring pangit sa amin na nawalan kami ng client, meron pala ako madidiscover pa about myself. And mas nag-focus na ako sa health kasi nagkasakit pa pala ako, naging pre-diabetic pa ako, ganyan. Marami pang ganap na nangyari sa akin. And ngayon, marketing automation specialist pa rin ako, pero hindi na siya yung full-time. Pero dito pa rin kami kumukuha ng source of income. Kaya lang yun na nga, marami akong kailangang i-unlearn, i-withdraw, layuan, pero meron ako mga natagpo ang bago. And yun na nga, nasa pickleball na rin ako. Isa na rin akong addict doon. Active. Isa Addict. Nabanggit mo kayo si husband, di ba? So, kasi hindi siya nag-specialize sa marketing automation. Paano siya nakapasok sa sitwasyon? Actually, di ba VA siya? Mm-hmm. And then, syempre, ginaid ko siya, pero honestly, mas ginaid niya yung sarili niya. Kasi siya yung tipo ng tao na basta tinutukan niya, matututunan niya. So, inaral niya pa rin yung MA nang hindi nagte-take ng course ko. Pero mahigpit ako kasi, yung hindi ko siya tatrato na asawa ko. Alam mo, parang estudyante ko na. Wala magkalimutan mga gano'n. Pero nagsariling sikap siya talaga. Pero, ang ginagawa niya para magkaroon ng client, ang setup namin is, account ko pa rin sa Fiverr. So, account ko, natutunan niyang sumagot sa mga inquiries kasi hindi lahat kaya kong sagutin. So, sumagot siya. Pero pag kailangan ng calls, ako yung haharap. Pero pagka, alam mo, dumating na sa point na kaya na niya mag-close ng order, kaya na niyang mag-handle ng tasks, and kasi nga, di ba, sabi ko, kasama siya sa intention ko. So, I think nakatulong talaga yon. And na ma-build yung confidence niya. Kaya niya na mag-close kahit $1,000 na order, ganyan. So, na-develop naman yung skill niya sa marketing automation ng konting, nagbe-brainstorming kasi kami. Pag kunwari, may mga tasks. So, tatanungin ko siya, parang coach, ganyan. Sasagutin niya. I love yung relationship niyo ng asawa mo. Talagang together tayo dito. Ganyan. And until now, account ko pa rin yung gamit. Pero may mga times na, kunwari, may mga interview, sasabihin ko sa client na, actually, I have a team of two, me and my husband. So, parang dalawa kaming gagawa ng task, pero isa lang ang babayaran mo. So, sa idea na yun is parang nakatipid siya. Kasi dalawa yung hinare niya, pero isang project lang naman. Pero in reality, si husband lang na lang halos yung gumagawa kasi kaya na rin niya. Tapos check ko na lang dati. Ngayon, hindi ko na kailangan i-check. Siya na talaga. Parang mas magaling pa siya sa akin ngayon.
Wow! Oo, because of experience talaga. Totoo, mas magaling na siya sa akin. Mahilig lang ako makipag-brainstorm and consultation na lang. Pero sa actual task, siya na talaga. That's great. Sana all, girl, na may ganung partner, may ganung support. Kasi, di ba, parang in relationships, nag-relationships na, dapat maganda yung dynamics. Tapos, ever since na nag-transition ka, sumunod yung asawa mo, and then, you did the inner work, discovering yourself, nandun din yung asawa mo. And, going back to you, so, yun yung siguro yung mga fruit of knowing yourself, knowing your worth. Yes. And then, 18 years na. So, beyond the skills, the niches, the platforms, sa tingin mo, like, ano yung pinaka-important lesson na natutunan mo along the way? For me, ang pinaka nalaman ko talaga at na-discover ko, actually natutunan ko to doon sa coach ko, is that everything happens for a reason and everything is perfect. So, kahit pangit yan, it's part of the process. And it's, merong beauty na mangyayari. Kaya pangit tong na-experience mo yung hirap na hirap ka sa mga clients, wala kang makuhang client, nire-reject ka, ang daming mga negative na nangyari sa'yo, yun ay dahil hinahanda ka sa magandang bagay or sa mas magandang bagay. Kaya yung mga nangyari sa aming mag-asawa, even yung mga minsan pagtatalo namin, pag nag-uusap na kami, ay, kaya pala tayo nagtatalo is because meron tayong gustong i-point out, and through proper communication, kaya palang maayos at meron tayong maganda palang mapupuntahan. Ganon din with the clients. So, hindi mo kailangan makipagtalo. Pero, yung mga rejections at hindi ka natatanggap ng mga clients, that is because meron ka pang kailangan matutunan. So, ano yun? Ano yung mga lessons na yun? Ano yung mga learnings na mapupulot mo? Minsan kasi may mga nakakausap ako or may mga beginners na sinasabi, uy, baka pwede pasahan nyo na lang ako ng trabaho, ganyan-ganyan. Kasi hindi ako nakakapasa sa mga interview, hindi ako magaling mag-English. So, ang sinasabi ko na lang is, mas maganda nga na kapag hindi ka marunong mag-English, is makipag-usap ka sa mga clients. Kasi doon mo malalaman yung kaya mo. At ano ba yung kailangan mong practicein, di ba? Kasi lahat naman ay tuturo sa YouTube, lahat maraming videos na pwede kang matutunan. Pero meron kasing point na ma-overwhelm ka at hindi enough na makikinig ka lang sa mga videos or manunod ka lang. You have to show up and practice at ma-reject. Dahil yung rejection na yan, ang magiging best teacher mo talaga para matuto ka. Yung sarili mong experience. And ako nung naglakad ako, lumabas ako sa comfort zone ko, meron ako na-discover about myself pa. Yun, pwede mong gawin, lumabas ka dun sa comfort zone mo. Kung alam mo, data entry ka lang, how about mag-try ka ng ibang skill? Baka mamaya kasi meron pa nag-aantay sa yung mas maganda na akala mo hindi mo kaya eh. And doon mo malalaman yung self-discovery, di ba? Kung hindi ko to sinubukan, baka until now, nagmumukmuk pa rin ako at nagsisisihan kami mag-asawa. Pero ngayon, as you can see, naglalaro na kami together. Dati wala kaming common bukod sa financing at sa mga anak. Ngayon ginagabi na kaming umuwi dahil naglalaro kami ng pickleball. Which is, ang saya, di ba? Na na-enjoy na namin. Although again, hindi perfect ang buhay namin. May mga problema pa rin kami sa personal, sa financial, sa freelancing. It's not perfect, but it's beautiful. And it's worth it. Ito ang story ni Sheen natin. Sobra. Tapos medyo makakarelate din ako na konti. Pero, konti lang. Later na lang. Sa banda, saan ka nakarelate? Totoo, sabihin mo. Naging vulnerable si Madam Sheena, ikaw naman. Wala tayo na lang. After podcast. Sige. Sheena, sa mga listeners natin, mga VAs na starting pa or yung mga mom, yung mga nanay na gustong mag-try pero confused or natatakot magsimula, ano yung masasabi mo sa kanila? Ito, shinare ko na rin sa YouTube before, sa mga videos ko, and natutunan ko lang din to dun sa isang nag-guest sa Itbulaga before. Sabi niya, nung barangay captain, talaga sabi ko, chismosa rin ako, diba? Sabi niya, kasi hindi ko i-claim na akin to. Sabi niya, hindi mo kailangan maging magaling bago magsimula. Ang kailangan mo lang ay magsimula para maging magaling. Diba? Minsan kasi pina-perfect natin yung isang bagay knowing na, pag okay na to, tsaka pa lang ako magiging okay. Pag magaling na ako mag-English, tsaka pa lang siguro ako magiging client. Pagka natutunan ko na lahat tong course na to, tsaka ako pa lang i-apply.
Di ba ganun? Tatapusin, kukuha ko ng maraming courses sa freelancing para makapag-BA na ako. Hindi ganun. Para sa akin, hindi ganun. Kasi sa dami ng sinubukan ko, di ba? Hindi naman lahat yun ay talagang masasabi kong ito na yung gusto ko. Ano yun? Kunwari, sa daming skill sa pagiging VA, isa lang ang kinuha ko doon, kaya ako naging marketing automation, di ba? And para maging VA ako, sinubukan ko yun. At ang dami kong rejections na nakuha doon. Ang daming scams din ako na-encounter doon. Pero, sinisisi ko ba yung hindi. Instead, sabi ko, kaya ko pala sinubukan yung mga skills na yon is because gusto ko malaman kung ano yung kaya ko. And yung mga rejections na yon ay kailangan ko rin palang pagdaanan. Kasi kaya ako naging marketing automation, kaya ako nandito sa point ng buhay ko na na-enjoy ko naman na yung ginagawa ko, is because pinagdaanan ko yun. Kaya wala akong pagsisisi doon. And kung ikaw na nagsisimula ka pa lang, natatakot ka na agad, baka hindi mo kayanin pagka may mga clients ka na. So, kailangan mo itong pagdaanan. Kailangan mo mahirapan. Kailangan mo isalang sa apoy. Kung na kailangan misa magmura ka, baka kailangan. Kasi doon ka titibay. Dahil may mga clients dyan na hindi ka sugarcoat. Hindi ka babyhin dyan. Kasi syempre business yan. Pera nila yan. At yung tiwala nila, hindi nila basta-basta ibibigay sa isang taong wala ring tiwala sa sarili niya. So, show up and try. And kahit ma-reject ka, go ahead. Basta ma-identify mo kung saan ka kailangan mag-improve at ayusin mo. Ganun naman lagi ang buhay, di ba? Even yung pagiging nanay, hindi mo naman kailangan, magpa-practice muna akong maging nanay for now. Tapos susubukan mo. Di ba, hindi naman ganun? Pag naging nanay ka na, andun Di ba? Trial and error, walang ganun. Pero, ang dami na nagsasabi at ang dami na magpapatunay na lahat kami ay nagsubok din at nagsimula sa wala. So, bakit ka matatakot na magsimula sa wala? Alam ko naman na dito sa wala, mayroong magiging magandang bunga. Ang lagi ba na sinasabi ko? Parang naman akong preacher nito. Nako, Yes, madam. Gusto namin yan. Living proof ka. Living proof ka ng kahit sino ka pa. Kaya mo. Yeah. So, ganun lang. Simula lang. Kasi, meron kasi mga iba na nagsimula sa course and that's okay. Di ba marami naman ang courses talaga. Pero sasabihin lang, nasayang lang yung binayad ko sa course kasi wala naman ako natutunan. Girl, hindi ganon, ha? Hindi ganon yun. Ang natutunan mo ay nalaman mo sa sarili mo na hindi pala ito yung gusto mo. At inaalam mo ngayon kung ano yung gusto mo. So, hinahanap mo. Yun nga lang talaga, kinailangan mong gumastos. Pero may learnings na hindi nababayaran ng pera. So, merong mga nagtitake ng 25,000 course. Ako, course ko, 25,000 talaga dati. Merong 100, merong 200. Kailangan mong umutang because you want to invest in yourself. And ganun ka-confident na yun, then do so. Kasi marami akong ganun ginawa ko. Nagbayad talaga ako, umutang ako. Hindi kita na-encourage talaga ng umutang, pero kung alam mo naman sa sarili mo na ito ang gusto ko at ibabalik ko yan, yun ang mindset na ginamit ko nung nag-invest talaga ako. Pero nung isa kasi wala naman kasing courses na mga ganun. Walang course dati. So wala akong ibang bala kundi yung nalalaman ko lang. Pero ngayon na marami na. Pero syempre, ingat ka sa mga scams talaga. Parang ewan ko na lang kung marami naman reviews about dyan syempre mag-ingat ka pa rin, maging vigilante ka pa rin. Pero kung meron man magpapatunay at sa tingin mo ito talaga yung makakatulong sa buhay mo, then do so. If in case hindi, then take the learnings. Yun ang hindi na mabayaran ng pera. Thank you so much, Sheena, for sharing your story. Pero guys, balikan lang natin yung una niyang sinabi. Hindi mo kailangan maging magaling pag magsisimula. Kailangan mo lang magsimula. Okay, so bago tayo and show up. So, bago tayo mag-close, thank you una, Sheena, for sharing your story. I feel like hindi lang siya applicable sa pagiging VA. Applicable din siya sa maraming aspect ng buhay ng mga tao, in terms of family, in terms of friends, learning who you are. And we want to learn more about you. So we have a section here called Rapid Fire. Ready ka na ba, Sheena? Sige lang, go ahead. Go. Okay. So, si Roxy ang mag-explain ng rules. Yeah, so yung rapid fire round natin is first thing so we will throw you series of questions and the first thing that comes to your mind will be your answer. Para siyang yung Kantito Boy na fast talk. Sige. Okay, so I'll start. Pinakasikat na task mo sa Fiverr ngayon? Active campaign.
Kung sa akin Active Campaign and MailChimp. Sa asawa ko iba pa yun, pero under account ko rin. Alright, next is one word to describe yung 18 years ng freelancing. Perfect. Everything is perfect. Love. Drink of choice mo habang nagtatrabaho? Dark chocolate, yung may cocoa, ganun. Cocoa. Next, pinaka-weird na request ng client ever. Yung paligayahin ko siya for $10 per hour. Right, yung ano lang, yung sexy talk. Oo. Oo. No, Ano yun? walang yan naman tong May mas mano pa doon, pero yun yung pinaka-weird. Gustong pasukan yan, te. Charot. Ang usapan, marketing automation Kasi, yung client yung nag-reach out sa'yo nun? Sa ano pa yun sa Odes yun. May mga Okay. ganun. Pero yes, merong mga nag-i-invite, ganun din. For $10 per hour. Laki nun Okay, ang isang tool na hindi mo mapapalitan kahit kailan. Paanong tool ba? Pero kasi kumbaga nakilala ko yung sarili ko sa Active Campaign talaga eh. So, ano yung parang pinaka-software doon? GHL. Okay. Okay. Pero yun, parang siyang GHL. Pero mostly nakapokus siya sa automation. And siya, mas malalim na, kumbaga sa automation, mas troubleshooting siya, mas tuntutok. Hindi lang siya yung lahat. Tutok siya. Okay. So, Active Campaign is the tool. Tata talaga, wala ka lang sa marketing automation. Papakilala sa akin, ganun. Okay. Alright, next. Kung papipiliin ka, isa lang, pickleball or weightlifting? Ay, ang hirap naman. Pickleball. Kasi pwede akong mag-squat, pwede ako mag-walk, lahat na. Pino-cover ko na doon sa pickleball. So, lahat ng pwede kong ipasok na exercise habang nagpi-pickleball, ginagawa ko na. Weekly kayo ng husband mo? Pickleball? Hindi lang weekly. Daily? Mamaya may schedule kami, bukas may schedule kami, Saturday and Sunday meron schedule kami. Almost everyday kayo nagpipickleball. Almost everyday. Oo. Kaya nga sabi ng mga anak ko, nasa pickleball na naman kayo. Sila 2 beses lang mag-training, kami mas marami. Okay, favorite quote na pwede mong sabihin sa mga VA na takot mag-start ngayon, pero 3 salita lang. Ano nga ba? Just start now. Just start now. Yes. Next, last one. Kung may isang bagay na gusto mong marinig ng sarili mong 24 years old self, ano yon? Ang galing mo. Kinaya mo. Yan. Okay. Ay, meron pa, dagdag ko na lang din. Ano ka na lang. Have faith. Have faith. Yes. Tiwala lang talaga. Yes. So, Sheena, thank you so much. And sobrang ganda ng episode na to, for sure. And grabe yung impact na na-share mo. Hindi lang yung 18 years na ibinigay mo sa trabaho, kundi yung bahagi ng sarili mo na ibinigay mo sa taong nakikinig. Yung kwento tungkol sa pag-stop, ito yung kailangan marinig ng maraming tao. Hindi lahat ng taong huminto ay sumuko. Minsan, ang huminto ay paraan ng pagsisimula ulit. Yes. Taray! Yes, sir! And yeah, thank you so much sa pagiging honest mo, vulnerable. Ramdam na ramdam natin kay Madam Sheena kung gaano lang siya ka-authentic. Actually, when watching your videos din walang alam mo yun, walang fluttering words, walang nakakalito, Yes. hindi confusing. Free-flowing lang siya. Yeah, so talagang mararamdaman mo na, okay, if I'm watching a person na nag-start sa ganun, syempre kakayanin ko. So it will always make me feel less alone. Tapos community-based pa yung journey mo, tulungan-based, knocking on doors-based, di ba? So Sheena, is there anything that you would like to also share with our viewers? Ano pa ba? Mga Siguro last na lang. Lagi ko na lang din kasi pag may mga kilala ako na, di ba, kunwari dito sa mga kamag-anak na nag-online job, tinatanong ko talaga, chinecheck ko talaga yung kanilang fitness life. Hindi ako coach ng fitness pero mas marami akong nakikilala na hindi na halos mabigyan ng oras talaga yung sarili and naubos na talaga yung oras nila sa pagtatrabaho online sa bahay.
Pagka kasi, kung iisipin mo, di ba, ano ba yung main reason mo bakit ka ba nag-online job? Eh, di ba, sabi mo, gusto mo maalagaan ng pamilya mo, gusto mo magkaroon ng time sa kanila, gusto mo makapaglaro sa kanila, pero paano mangyayari yung kung puro ka din trabaho? To the point na nagkakasakit ka na. And isa yun sa naging, ko din parang self-realizations ko. Kaya nga ako lumabas kumbaga hinahati ko yung oras ko at pinapasok ko yung fitness, yung pag-enjoy, yung fun. Kasi yun yung buhay natin. Yun dapat yung maging, natin. I mean, hindi dapat. Pero ito yung gusto kong maging buhay ko. Na, hindi sa mabalanse, pero ma-integrate ko lahat. Para ma-enjoy ko at ma-sustain ko. Kasi kung puro trabaho lang, kaya lang dumating sa point kasi na nagkasakit kami. And, hindi ka makalakad, hindi ka makatayo, tumataas ang BP mo, sugar mo, and gano'n na nakakilala ko, nandung nako-confine pa sila. So, hindi sa tinatakot ko kayo. Pero it's a warning na kung gusto mo talaga na maging home-based mom, then try to integrate fitness and healthy lifestyle sa buhay mo. Kasi hindi siya talaga magiging balanse kung puro ito lang. Kung pera-pera lang din talaga ang usapan. Oo, malaki pera sa ganito. Pero baka lahat yan mapunta lang sa pang-ospital mo, pang-doktor mo, kung hindi mo aalagaan din ang sarili mo. And sabi nga, madagdag ko na lang din, sabi nga, sa eroplano, pag sasakay ka, sinasabi doon is, put your mask on first. And then, tsaka mo palang sila tulungan. So, para matulungan mo yung pamilya mo, maalagaan mo sila, then you have to help yourself first. Then, tsaka mo sila tulong. So, ganun ang ginagawa namin ngayong mag-asawa. Although, hindi perfect, again, but it's beautiful. Yes. And sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon, kung ano mang stage mo sa VA journey, tandaan ito. Kasi yung starting point ni Sheena is buntis siya, 7-year call center career yung iniwan niya, tapos walang mentor, walang playbook, ang meron lang is yung nakausap niya about online work. Isipin mo yun, tapos kumilos pa rin siya because under the conditions na meron siya noon. Again, dun sa dinescribe niya sa journey niya, it was perfect. So kung ready ka simulan ang VA journey mo, please check out VA Masters. We connect skilled Filipino VAs with international clients who genuinely value your work. Yes, and apply now at vamasters.com. Link in the description below. And that's it for today's episode of From Kayod to Keyboard. Thank you so much, Sheena, Roxy. Thank you, Tata and Sheena. Thank you, See you sa next one. Bye-bye!